Tuloy-tuloy naman ang mga kagawaran at ahensya ng pamahalaan sa kanilang pamamahagi ng tulong sa mga kababayan nating labis na naapektuhan ng Bagyong Tino. Isa na riyan ang DSWD na walang patid ang pagtugon sa mga kababayan natin. Ang detalye ating alamin kay Earl Tobias live. Earl! Princess, minamadali na nga ng DSWD ang pagproseso sa ikasampu nilang QRF request. Yan ay para matiyak na hindi maaatala ang pag-abot ng tulong sa mga lugar na hinagupit ng nagdaang Bagyong Tino. Paliwanag ni DSWD Assistant Secretary for Disaster Response Management Irene Dumlao, talagang nakaantabay ang ahensya na hindi malagay sa alanganin ng pondo para sa pagresponde. Lalo na't may isa pang mas malakas na bagyo na posible ring manalasa sa bansa ngayong parating na weekend. Nasa 625 million pesos anya ang ire-request ng DSWD na ilalaan para sa patuloy na supply ng family food packs at iba pang uri ng assistance. At inaasahan nilang wala pang isang linggo ay maaprubahan ito agad ng Department of Budget and Management. Lalo na't idineklara na mismo ng Pangulo ang National State of Calamity. Sapat po iyan para masustain natin yung isinasagawa natin na pag-preposition ng mga goods. We'll have to assess the situation. Kasi dito sa mga nabanggit ko kanina, may nag-declare na po ng mga bayan at probinsya ng state of calamity. And kung mag-request ang mga local government units na ito ng emergency cash transfer or financial assistance, we will have to implement ECT, provided of course that the required trigger mechanisms are present. Anya sa kasaysayan ng ahensya, noong nakaraang taon pinakamarami ang naiproseso nilang Quick Response Fund replenishment, kung saan 10 beses nga itong nai-request. Dahil dyan, natanong si Dumlao kung posible ba na ngayong taon ay magkaroon pa ng 11 QRF replenishment requests at malampasan ang pinakamaraming QRF request ng ahensya noong nakaraang taon. Sagot naman dyan ni Asek Dumlao, Taon-taon, magkakaiba yung sitwasyon. Yung bilang ng typhoons, magkakaiba kada taon. This year was different because there were 2 strong earthquakes that hit our country, in particular Cebu and Davao Oriental. So I really couldn't compare one year with another. On the part of the DSWD, we just wanted to be ready always. Princess, sa ngayon naman patuloy na sinisikap ng DSWD na maabot ng tulong ang lahat ng mga lugar na naapektuhan sa lalong madaling panahon. Balik muna sa inyo.